Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Maisha Ame from Japan, Kapan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pa-check na lang sa ibaba ng video sa description below para sa personal reading. Di sa general reading, Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring ito is vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, Aquarius, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. Tandaan nyo, I'm only the guidance, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Para ka Aquarius, August 2025. Uy, strong emotion, passionate love or hate. No? Okay, ibig sabihin may mga sama ng loob sa iba sa inyo, maaring may mga hungry situation or maging strong yung emotion mo by this August. Yan, maaring galit o feeling hungry o kaya pigilan mo yung sarili mo. Siyempre, di sa fire sign no? Fire yan. Maaring you are also related to a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or may mga passionate or going towards sa passion mo. This, August. Siyempre, mga taong galit, isa rin yun, no? O kaya may mga maiinis ka o magagalit ka sa tao. Ay, nako, o nga, mukha nga. Dissatisfaction with life. Siguro, hindi yung sitwasyon na, siyempre, may mga mangyaring hindi maganda o nangyayaring hindi maganda sa buhay. No, maaaring isa yun. Bakit ganito? Ba't ganyan yung situation? Dissatisfaction. Maaaring isa rin sa mga broken promises or any situation. Stepping into a new experience. May mga bagay o sitwasyon na tataha ka ng bago. May mga i-start ka o may mga gagawin ka na new when it comes to yourself. Ganyan. And then, mag-ingat ka rin when sa leg. Yung iba siguro, ikaw or someone, masakit ang paa, namamanhid, may gout, or sana walang sugat, sana walang maipit, sana walang madaganan, sana walang mangyari by the legs, sana walang mangyaring hindi maganda, no? Financial pitch, okay, andito yung sitwasyon when it comes sa passionate, sa iba yung passionate love, siguro may mga, when it comes sa experience, siguro andito yung si financial pinch, ganyan, maaring meron kayong mga bagong pagkakaabalahan related to a money, business, investment, or any situation, maaring ganun sa iba sa inyo. And syempre, the great passionate, baka ito yun, maaring when it comes sa, magkakaroon ng mga pag-aaway o hindi pagkakasundo, syempre with the tulip din, kasi nandito rin siya. Siguro hindi yung attraction. Siguro may mga tao na ma-attract sa'yo or ikaw ang ma-attract. Maaring ganun. Pero mag-ingat ka pa rin. No? Mag-ingat ka pa rin. Mag-trust ka sa intuition mo. Victory in some edifor. Maaring you are related also kay Aries. Tulad na sabi ko, Aries, Leo, Sagittarius. And also, may mga victory, no? Sa ibang aspeto ng buhay mo. Kung saan man yan, congratulations kasi nandito rin si financial pitch. May mga hidden secret daw na pwedeng makasakit sa iyo. May tao dito na too much concerned with a sexual matter. Kung sino man yun, ikaw or someone into your life. Maaring yun yung, maaring babaero, lalakero, ganyan. Maaring mas passion niya yung sex, no? Or maybe ikaw or someone. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Aquarius. May tao dito, because sa financial pinch, maaring may tao dito na gagamitin ka lang niya dahil sa kanyang kasakiman o dahil sa pera. Maaring ganun. Mag-ingat pa rin kayo, syempre, di ba? Energy ni Aquarius.
Ano ba yan? Napapahinga ako sa iyo ah. Okay. Ay, sorry anak, sorry. Okay, energy mo, ibibigay mo yung effort and hard work mo. Siyempre, may mga bagay na you give an effort and hard work, yun nga lang, mag-ingat ka pa rin kasi may failure situation ka. May sadness, no? Siguro this month, medyo may energy ka na masasad ka, may energy ka na gagawin mo yung effort mo doon pero hindi magsasucess. May mga bagay na mauulit muli. Ganyan. Ang nakikita ko rin dito, medyo maboboard ka ata sa mga ginagawa mo. Ganyan. O kaya maboboard ka sa trabaho mo. Ganyan. Or andun yung situation na malala of focus ka, lack of confidence. May mga bagay na, yun nga, parang uulit muli. May depression, sadness, ako nakikita sa'yo. Magiging medyo konting, hindi ko alam kung konti eh. Siguro sa iba konti, siguro sa iba big. No, parang may konting drama situation by this August. Yun. O mapanghihinaan ka. O maaari may sakit ka, di ba? Baka may sakit ka, kaya, or someone is may sakit yan, nakikita ko yung weak energy na to sa nakikita ko dito. May mga bagay na hahanapin mo yung sarili mo, no? By this August, parang hindi ka na masaya, ano ba yung, parang you try a new path situation, maaaring may mga i-withdraw ka, or maaaring may mga iiwasan ka na tao, or may mga tao iiwas sa'yo. Yun ang nakikita ko. Vice versa tayo. Yun, may mga lungkot eh, no? Sana wag kayo mag-focus sa lungkot, no? Yan, mga depression. Maaring iba sa inyo is magiging moody kayo. Ganyan. Tingnan natin ang parating. May mga i-illusionin kayo or may mga, may tao na sisinungaling din pala. Konti yung tulog, habaan nyo yung tulog, magbawi kayo. Parating. Handa na, si Wheel of Fortune, lumabas na. Parating sa'yo. Universe, paka-explain mo sa akin to. Tapos na to? Hindi pa. Hindi pa daw. Okay. Parating sa'yo, may mga taong galit. No? May mga taong galit. May mga tao or tao. Isa o marami yun dyan. May mga galit at ayaw sa'yo. No? Sa nakita ko dito. And then, may mga unfinished business. May mga sitwasyon na parating, i-judge ka raw eh. Pero nasa sa'yo yung decision na to. Kung papatulan mo o hindi. Merong tao or mga tao, may pangmamaliit. Maaaring ikaw ito, mamaliitin mo sila or may taong magmamaliit sa iyo. Sa nakita ko dito. Merong mga hindi ma-accomplish for a while, may mga delay situation, magkakaroon ka ng self-doubt sa mga gusto mong tahakan sa buhay mo, sa mga opportunity na darating sa iyo, sa direksyon mo. Ganyan. Ano ba yung uumpisan ko? Ano ba dapat? Ganyan. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa iyo. May mga situation na want mong i-recover pero hindi pa siya matatapos eh. Sana matapos na. Sana kung magkakaroon ka ng paninindigan or andun yung strong will mo para masolusyonan yon, gawin mo. Siyempre, sinasabi rin dito is you need to put boundary. No, you need to put boundary sa mga tao o sa situation in life. Ganyan ang nakikita ko dito. May mga incomplete situation, maaari may mga bagay na kailangan kumpletuhin o hindi pa nakukumpleto, kaya nakikita ko dito medyo nahihirapan ka sa pagtahak ng bagong simula, no, ng bagong direksyon sa buhay. Maaring ganun. Maaring may mga incomplete situation pa talaga akong nakikita dito sa iyo. And also parating decision making also. This is decision making. Parating sa iyo may mga didesisyonan ka raw. Anak, dito ka sa balikat. Yon ang nakikita ko sa iyo. Maaring bagong decision kung gusto mo na ng bagong direction sa buhay, gusto mo ng bagong trabaho, gusto mo ng bagong investment, gusto mo na, kasi dito si financial pitch, diba? Ibig sabihin, may mga darating sa'yo. Opportunity.
yung mga darating sa'yo na panimula sa buhay. Kumbaga, nasa sa'yo na lang yung kung didesisyonan mo siya o hindi. Yun. Kung action na mo siya o hindi. Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Devil, oh. Tingnan mo si Devil. Okay, dapat mong iwasan. Okay. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Yung hindi ka magkaroon ka ng hindi ka magkaroon ng development, hindi mo pahalagahan yung mga tao na nagbibigay ng magpapahalaga sa iyo. Alam ko naman na ginagawa mo 'yun, siyempre. Kumbaga, ang sinasabi dito, kasi nandito si David, yung mga tao na naging toxic sa buhay mo, yung mga tao na ayaw kang maging masaya, yung mga tao na nagiging blockage sa'yo, umiwas ka na lang doon. No, iwasan mo na lang 'yun. Iwasan mo yung mga tao na hindi marunong tumupad sa kanilang mga pangako. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng paghihigpit when it comes sa money mo. Iwasan mo na magkaroon ng pagpapabaya. No? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo maging bitter, syempre. Isa rin yun. Kumbaga, may mga point kasi na buhay na, lahat naman tayo, di ba, may bitter side tayo eh. Lahat tayo. At hindi ako bitter. Nako, akala mo lang yun. Lahat tayo may bitter side. Walang taong walang bitter side. Iwasan mo yung is not to accept yung mga pagbabago mangyayari o magaganap sa buhay mo kasi is destiny, sinasabi din dito. Iwasan mo yung toxic situation, toxic place, toxic relationship, toxic na mga tao, nahahatain ka lang pababa, ganyan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pag-analyze or hindi ka magkaroon ng pagpa-progress or hindi ka magkaroon ng mga bagong strategy in life. Huwag kang may impatient, habaan mo yung pasensya mo hanggat kinakailangan. Sinasabi rin dito na kung kinakailangan na mag-change ka ng mga habit o kaya ng mga routine o kaya ng mga kinakain o iniinom, mas good na gawin mo kung mas maraming karneng kinakain mo o may mga bad habit na situation, alisin mo. No, maging good health ka rin sa iba sa inyo or change becomes a vegan o vegetarian. Maging vegetarian ka na lang. O mas damihan mo pa kumain ng gulay. Ganyan. Iwasan mo yung mga taong sakim at makasarili. Yung mga taong cold. Yan. Kung ayaw nila sa'yo, wag. Iwasan mo ma-stagnan ka. Iwasan mong tamarin ka. Ganyan. Iwasan mo yung mga frustration, anxiety, o yung magkaroon ka ng delay. Yung wala kang gawin or ma-poor of management ka sa mga aspeto ng buhay mo. Yung hindi ka makapokus. Tingnan natin, love. Kamusta po ang love? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love ni Aquarius this August 2025? Aquarius in love. Okay. Okay, when it comes to love. Kung single ka, teka lang may parating sa'yo. Sa mga single may parating sa'yo, pero sinasabi dito, parang hindi ko alam kung i-accept mo siya or hindi eh. Pero may parating. Sa love is may parating. Kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay sa iba, no? Nagkaroon ng paghihiwalay. Kumbaga na andito yung sitwasyon na naging immature yung isa sa inyo. Sa nakita ko dito. Na andito yung situation na nagkaroon na ng interest yung iba. Nagkaroon na siya ng interest sa ibang tao. Or ikaw ito ha, kuhanin mo yung sarili mo. Wala akong pointed na pangalan kasi. At nandito rin yung
Ang nakita ko kasi parang nagkaroon ng mga disappointment, kaya nagkaroon ng paghihiwalay, ganyan. Pero isa sa inyo hindi pa naka-move on. Yun ang nakikita ko. Isa sa inyo is still curious, pero nandun na yung boundaries. No, nandun na yung boundary ng isa sa inyo. At nagpapakabisi na rin yung isa sa inyo. Kung kayo is in a relationship, o di ba tower yung nakuha ko. Di ba? Parang binunot ko lang siya. O, di ba? Talagang nandun na yung may crack yung relationship na to eh, no? Hanggang na lang dumating lang talaga sa time na nag-let go o nagkaroon na ng separation. Nagkaroon kasi ng pagsisikreto. Maari ko nagkaroon ng sikreto or siya yung nagkaroon ng sikreto dito sa relasyon na to. Kasi isa is very independent. Yung feeling walang karelasyon, ganyan. Yun ang nakikita ko sa kanya. Ikaw or siya to ha. Kung kayo is in relationship, isa sa inyo hindi masaya. Isa sa inyo pinepeke lang yung kasiyahan niya. Kumbaga, stagnant siya. Well, sa tingin ko, um, meron siya kayo naiinteresan na iba, meron siyang nililihim sa'yo, or ikaw ang naglilihim sa kanya, or nagkakaroon lang siya ng interest sa'yo because of parang nagiging challenge ka kasi sa kanya. Maaring isa yon, no? Sa nakikita ko dito. Pero kung mahal ka niya, hindi ko nakikitang mahal ka niya. Pinipeke niya yung nararamdaman niya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, kunyari masaya siya, kunyari mahal ka niya, yun ang, kung ano yung nakikita mo sa kanya, hindi siya totoo. Sana hindi mo to energy ha, sana hindi mo to energy. Andun lang yung fashion in this relation. Kung titingnan ko siya, meron siya mga nililihim at hindi sinasabi sa'yo. May boundary kasi ang nakikita ko in this relationship, ikaw o siya. Mag-ingat ka na lang. Nasa sa'yo naman yun. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po ang money ni Aquarius this August? Baka ito si Rabbit siya. Ikaw to or siya ha. Yan si Rabbit. Baka kumbaga concern niya lang is SEX, di ba? Ingat pa rin kayo. Mag-trust ka sa intuition mo. Bibigyan naman sa yung sign na yan. Tingnan natin, kamusta po ang money ni Aquarius this August 2025? Naku po, tingnan mo naman. Ano ba yan? Ate, hindi ko rin alam. Hindi ko naman mapipili yung card na yan. Yan ang lumabas sa'yo, sa money. Alam mo ano ka, Aquarius, madali ka maloko. Madali ka maloko pagdating sa pera. Palabas ang pera mo. Mag-ingat ka. Medyo naman, protektahan mo naman yung sarili mo. Ano po yan, anak? Yung anak ko. Ang bibitsang? Yung protektahan mo naman yung sarili mo. Magbigay ka naman ng boundary. No? Madali ka kasing maloko dito. Pag ikaw sa money, may problema ka. The stress, problem, struggle in this sa money. Kaya may mga pinanghihinayangan ka actually, no? Hindi yung regret. Hindi yung pag-isolate na sana ganito, sana ganyan. Madali kang mabola, madali kang mapaniwala when it comes sa money. Lahat ng pera mo is palabas. Oh, 'di ba? Siguro andun ka sa sitwasyon mo na yung mga nangloko sa iyo, o mga nandaya sa iyo, hanggang ngayon hindi ka pa nababayaran o hindi na talaga nagkaroon ng solution doon sa sitwasyon mo in the past. Sa nakikita ko dito, ingatan mo yung pera mo, no? Sa August, siguro masaklap ang mangyayari sa iyo kasi stress. May mga problema darating sa iyo. May mga iwasan mo to ha, iwasan mo to para hindi maganap o hindi na maulit muli if ever na nangyari na sa iyo. Pag-isipan mo maigi, magkaroon ka ng new way na mga diskarte sa buhay pagdating sa pera. Kung kailangan i-research mo, alamin mo, siyasatin mo muna bago ka maglabas ng pera o bago ka magpahiram o bago ka gumastos ng pera, gawin mo. No, sa nakikita ko to kasi dito is palabas yung pera mo. As in there's a loss of money. Ang nakikita ko sa iyo. May mga unexpected a blow of emotions happen when it comes this August din. Mag-ingat ka na lang para hindi maganap o mangyari ito. Yun.
May mga disappointment, hurt, sadness, hopelessness, depression, hindi pagkakaintindihan din related to money, ganyan. May separation na nangyari ba sa iba sa inyo? May mga conflict ako nakikita, maaaring magkakaroon ng mga pag-aaway, malaki man o maliit yan. May tao na magiging paranoid or maybe this is you. Merong din ako nakikita na iinsultuhin ka. May tao na paniniwalain ka niya sa sasabihin niya or mas magmamarunong sa'yo or pero mali siya. May tao kasi nagsisinungaling. May tao na ima-mind games ka, malala ko idea yung iba. May tao na magiging very defensive, syempre. Mag-ingat na lang kayo, ha? Tingnan natin ang health mo. Ikaw or someone. Health. Health, health, health. Ayan na. May sakit ka ata, ah. Ikaw or someone in the family. May taong magkakasakit ka. Parang may sakit ako nakita dito. Magkakasakit. May illness ako nakikita. Okay, iba dito, siguro may sakit kayo. Yan, may mga burnout anxiety, yan, may mga pagod, siguro pagod, stagnant to no? Yan, and nakita ko rin na you feel empty o may mga negativity when it comes sa health. Siguro ba sa inyo when it comes sa health, um, ikaw or someone in the family, siguro maaring nalakpasan nyo na ito sa iba, ay pero hindi to eh. Sa si Devil, paluga, andyan, ginagawa mo. Mag-ingat ka sa pera mo, talaga. May tao dito na magiging sakim. Materialistic, sakim, or dadayain ka niya sa pera, ganyan, or anduin yung... Kasi nga sabi ko sa iyo, di ba, madali ka mapaniwala. May taong nag-iisip ng masama sa iyo. Sa health, siguro, isipon, ubo, masakit sa lalamunan, throat, emotions, and then also, yun ang nakikita ko. Siguro may mga madi-discover ka pa na na sakit, ikaw o sa family mo, maaring gano'n ang nakikita ko dito. Pero may sakit ako nakikita. Ingatan niyo yung sarili niyo, ha. Kung kailangan niyo magpa-doktor kayo, magpa-check up kayo. Kung kinakailangan na may inumin na mga maintenance, gawin niyo. Tingnan natin, any opportunity pa po kay Aquarius. Ay, gagi. Nagagi tuloy ako. Parang ka, you're stuck. As in. Ala, ba't ganito? Pangit. Oh. Okay. Opportunity, medyo weak ang nakikita ko sa'yo dito. Sana hindi ikaw ito. Sana hindi mo to energy. Medyo weak. May problema ka siguro, no? Siguro, kailangan magpa-doktor. May doctor, hospital, confine, paralyze, maring ganun. Yung mga bagay na kailangan asikasuhin. No, ako nakikita dito. Yung feeling stuck, may taong matigas ang ulo. Mayroong makakaramdam ka ng pagkabagot, pagka-boring, pagka-bored, ganyan. There's a lack of success situation. Ako na nakikita sa'yo, may taong i-judge ka, may tao na magiging magaspang o hindi maganda ang pananalita sa'yo, or ikaw ito, sana hindi ikaw. May tao na mapanglinglang, mandaraya, may tao na mag-iisip o nag-iisip, sana hindi rin ikaw, nang hindi maganda sa'yo. May tao na gagawan ka niya ng kwento or salita na hindi good. Kumbaga, parang palagi ko nakikita sa ito, ba't hindi ba ito natatapos? Hindi pa siya natatapos as in. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ito. May tao na parang sinasabi niya na wala kang halaga sa akin. You are not value. Parang hindi ka value sa akin. Hindi ka mahalaga sa akin, ganyan.
May taong makasarili sa akin kasi ako nakikita dito. May taong very manipulative. Ibig sabihin, magmamanipulate siya ng mga bagay o ng mga tao or situation. May taong masungit, lalaki man o babae. May taong may tao ditong sobra-sobra ko i-judge ka, no? Parang, parang sinasabi niya na siya na yung tama sa lahat. Parang gano'n sinabi ko. I-deadmine mo na lang yan. Ito. Mapofocus ka daw sa painful na situation mo in life. Yan, you feeling trapped, stuck, may mga sitwasyon na pwede kang malito, magkakaroon ng frustration, pain, ganyan. May mga, there's a victim mentality, self-imprisonment, may mga ganon. Tandaan mo, the choices is always available sa'yo. Kung kinakailangan na, hindi kaya nga dito si fire, di ba? Maging patient ka ha, wag mong ipairalin tong fire na to ha. Hayaan mo lang yung mga tao na yan. Ano tong nasa balikat ko? Ay, ba yan? Anak ko. Kaya pala sabi ko parang makati yung balikat ko. Kailangan natin advice. Pigilan mo yung sarili mo. Kaya pala may mga taong handito si fire, di ba? Kaya pala may mga taong galit sa iyo. Hindi pa siya tapos. Ano yun, tuloy-tuloy. Merong extension. Ano sila, naghaba ba sila ng kontrata sa'yo? Mukhang naghahaba ng kontrata tong mga to ah. Kasi palagi ko nakikita sa'yo yan eh. Advice. Okay, may danger anxiety ka na. Okay, may mga taong betrayal, ano? Yung feeling emotions na nakikita ko dito, may mga point ng buhay mo na napapagod ka na rin, actually. Kumbaga, doon na lang yung sitwasyon na kumakapit ka na lang din, no? Sa sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yes, may mga iniilusyon ka rin, may mga tao na nagtataksil, hindi totoo sa iyo, nagsisinungaling. May malalaman ka raw katotohanan by this August. Baka may malalaman ka pang more deep information, news, or ano man yan. And then also, ang payo sa iyo, have faith. Have faith. Kung may mga bagay na kailangan talikuran, i-release mo. Whatever holding you back sa nakaraan is, let it go mo na yun, no? You need to be wiser and stronger this time. Sinasabi, hawak ko tong camera kasi nasa taas yung anak ko. Yan. Huwag kang masyadong overthinking. Don't too much emotional. Huwag kang masyadong mag-emotional. And then sinasabi rin na i-accept mo yung mga lesson na nangyayari. Makinig ka rin sa mga advice ng ibang tao, ganyan. And then, tata mo na sa sayo naman yung susi, no? Yan. Maniwala ka lang sa taas na gaganap o nangyayari yung mga bagay dahil may reason ang sinasabi dito. And then, kung kailangan magtulog ka rin pag may time. Huwag ka masyadong overthinking. Hindi rin nakakagod yun sa health issue o sa sarili mo, no? Don't be hang. Ang sinasabi dito, kailangan mo ngayon is mga new strategy, new planning, or kailangan mo rin magsakripisyo in life. Kasi kasama yun. Moving forward, syempre, change and release all the baggage, no? Ang sinasabi dito. And then, may mga travel ba iba? Maaring you have a travel, 6 days, 6 weeks, 6 months, or by the next year. Maaring ganun sa iba sa inyo. And syempre, value the person who value you and trust your intuition more. Ganun. Tandaan mo, be a leader. Be a leader of yourself. Hindi yung situation na aayon ka sa mali. Hindi rin yung nakaka-good. Yun ang nakikita ko. Iba sa inyo, ano kayo? Hawak ko pa rin yung hawak ko pa rin siya. Kasi nasa taas yung anak. Anak, dito ka nga, anak. Ayan, dito. Iba sa inyo, ano kayo? Parang you are in a group situation, maaaring nurse ka, doctor, teacher, healer, or basta or kaya nagsisilbi ka sa simbahan, servitude, allies, mga ganyan. Ang nakikita ko. Magaling ka magpayo sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yun. Kung ano man yan, na maraming tao ako nakikita. Yun, arigato naman si God bless.